Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Ang mga isyu ng bayan ay seryosong usapin. Dapat itong tugunan at hindi pagtawanan. Kailanman, saan man, anuman ang konteksto. Ito ang pamantayan kung saan dapat nakatayo ang mga politiko na iniluklok ng taong bayan sa pwesto. Pero sa gitna ng nagbabagong panahon, nakita natin kung paano patuloy na nagbabago ang lengguwahe ng politiko. Hindi na lamang ito nakasentro sa mabulaklak na mga salitang layon ay makapanghimok o kaya sa wika ng mga intelektual. Unti-unti nang nagiging bukas ang ating bansa sa paggamit ng wika ng masa at mas naging maluwag na rin sa paggamit ng wika ng mga kabataan, ng mga millennial, ang wika ng social media. At sa harap nito ay ang mga kabataan na gumagamit ng mga memes, mga slang at trends sa pagtalakay ng mahalagang usapin. Pero hanggang saan nga ba ang hangganan nito? Kamakailan nakapanayam ko ang kinatawan ng Kabataan Party List at sa aming maikling talakayan, natutunan ko kung paano ginagamit ni Congresswoman Rene Co ang wika ng kabataan upang mapalago at susugan ang mga hangarin niya para sa kabataan at sa bansa. Ano nga ba ang mensahe na nais niyang matanggap at malikha ng mga kapwa niya kabataan? At bilang isang baguhan kung tawagin sa Kongreso, saan niya ba inilulugar ang boses na mayroon siya ngayon? So, I resonate with what you said about communication kasi it's nearly everything that I do. So, it's in the media engagements, how you package an issue. It's in the discussions with congresspeople, their staff, how you clinch unities in relation sa mga legislation that you can file together. It's in the discussions with your constituents, with lobby groups, finding commonalities, finding common goals. Lahat yon, it's just communication. It's not even yung essentially posts or publicity that we do. For example, on my page, which I type all of them by myself. And even yung mga press releases, etc. So, may bulk of time that I spend studying, I spend drafting statements, press releases, legislation, overlooking them, na ginawa ng mga staff, no? But it's really the talking, no? Kasi this is my position now as a talking head for the youth. No? And the issues that they campaign for. And seeing as this is yung position that I am in, and almost no one else is in this position, it's really just ensuring that the 10-point youth agenda, kung ano man yung mga issue ng kabataan ay nahahatid siya sa mga kinauukulan at sa mas marami. Well, for the coming 20th Congress, no, yung napag-agrihan ng mga iba't ibang grupo, konseho, publikasyon, community formations ay yung 10-point youth agenda. So, nandiyan yung edukasyon, dapat tunay na libre de kalidad abot kamay, na yung trabaho ay nariyan at nakabubuhay yung sahod na kukuha natin. Nariyan din yung mga karapatan natin na dapat natatamasa at hindi napapabayaan yung kinabukasan natin. So, ibig sabihin, yung sagot sa mga problemang pangklima ay dapat ina-address tayo at hindi kinukurakot ng mga, sa bulsa ng mga trapo. Dapat hindi nakamonopolyo sa mga iilan lang yung kapangyarihan. Bagkus ay maging totoo doon sa paano ba naihatid ang demokrasya sa mas marami, no? And yun yung nireflect ng mga na-file na rin natin at ifa-file pa na legislation. So far, we've filed
some 58 bills and resolutions. We've filed syempre yung priority na 10 on day 1. Nandiyan yung deserve bill. So, pagkakaroon ng pondo, specifically para sa mga serbisyo na dapat natatamasa natin sa loob ng universidad, na dahil hindi nga natatamasa ng libre, gaya ng pagkain, no, or transportation, etc., may mga nagda-drop out, may mga hindi nagpapatuloy sa edukasyon. Meron din yung STRAW bill or Students' Rights and Welfare Bill, na karamihan ng mga kabataan na nasa loob ng universidad, merong pagkakaroon ng pagpukpok, pagliit ng kanilang mga karapatan, kalayaan na dapat natatamasa nila bilang tao. Pero dahil nasa loob ng school gate as if it is shed, no? Ayaw natin ng ganon. And other mga final nating mga priority legislation like pagkakaroon ng anti-political dynasty legislation, pagkakaroon ng amendments doon sa rape law, or even pagkakaroon ng e-vowsy kaysa sa kaysa sa vowsy lang at hindi na to take in yung electronic side of it. Sa diwa ng pagsugpo ng diskriminasyon batay sa kasarian, all that, no? Lahat yon gusto nating saklawin. Dahil ano nga ba ang gusto ng Kabataan Party List? Gusto niya ng alternatibong politika, ng politika ng totoo at tunay na pagbabago. Hindi yung patsi-patsi lang, no? Hindi yung pakitang tao lang para lang may masabi na sinasagot naman namin yung mga problema na hinahain nyo eh. Pero gusto natin, no, hindi na tayo sistematikong napapadala bilang cheap, exploitable, exported labor sa ibang bansa. Gusto natin ng totoong solusyon sa mental health crisis na nagde-drive sa atin away from schools and away from productive activities. Actually, napapalulong tayo sa gambling, addiction, etc. Lahat to ay kailangan i-address, kailangan budgetan, kailangan ng polisiya para masagot siya. Actually, tama na ang kabataan ay nasa social media, no? Ito yung changing landscape where we see it. And ang unfortunate tendency sa loob ng social media, although it is an enlightening tool, it could be also nagpapaliit siya ng mundo dahil may mga bubbles that exist, no? Yung pagkakaroon ng mga algorithms that cater to your interest, no? And how it shifts depending on your environment, ang nagiging reason kung bakit maraming kabataan yung hindi nakakapag-consider ng ibang perspectives. And yun din actually yung kailangang maging careful when how we're able to discuss, engage, and communicate with the youth. Though may nakita nga tayong positive na changes these coming elections, it remains to be seen actually kung is it really yung effort ng sama-samang kabataan, or are there other influences at play? But what we'd like to stake pa rin, no, is time and time again na patunayan ng kasaysayan ang consolidated power ng kabataan kung sama-sama siya sa iba't ibang mga sektor, no? Kung ano yung nangyayari kapag naiintindihan nila yung issues ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng mga naghihirap na moralita sa lungsod, tas ginagamit nila yung energies nila para i-amplify yung mga campaigns na meron din sila. No? So, doon natin gustong dalhin yung direction and gusto natin i-maximize yung paano ba nakaka-communicate yung youth and na-navigate niya yung complexities of social media so as to transcend yung mga bubbles na to. No? Siyempre, may part ng task doon na aasa tayo sa husay doon sa communication and yung kakayahan na madala niya yung diskurso.
Pero there's only so much that can be done kung may limitation ng bubbles and algorithms. And that's why actually, yung panawagan din namin sa kabataan ay beyond continuously pag-lock in sa social media, haluan din siya. At mas may primarya actually, yung engagement sa labas nito. So, discussing with different sectors on the ground, kung ano man yung mapulot na information, education doon, ay mahubog yung pagtingin nila sa lipunan, ma-share nila to sa iba pang kabataan, no? And then, gawa tayo ng mga plano ng kampanya in relation sa kung paano ba susuportahan yung mga panawagan nila. So, yung challenge, therefore, sa kabataan kung paano excellently gawin yun is yung hinaharap natin, di ba? So, how do we make the issue of yung mga mangingisda na naharas sa West Philippine Sea more relatable to everyone? Paano natin yung issue ng mga magsasaka na nahihirapang dalhin yung kanilang mga ani sa mga palengke? Tapos paano sila nagugutom, no? Which are, sad and depressing things to think about. Pero kailangan siya ding ma-package in a way na nakakakiliti sa interest and alarm ng mga tao and asking them to delve deeper. It's a balancing act. Pero it's something na kami ay very passionate and committed. I lean into it because yung pagbalanse nga ay naiintindihan ko ng Kabataan Party List at ng marami pang grupo na kailangan niyang gawin. Na both kailangang makuha yung kiliti, which is so difficult given the fast-paced nature of social media and the world now. Pero hinihila mo sana sila to delve deeper into a particular issue, no? So, it works that I have a quirky photo or a quirky caption, and then it would lead to like a deep dive onto something else. There's a lot of time that you put into crafting that message or something na kikiliti pero informative. I hope to be some others that somehow, no, or baka they're just not showing it na ang bilis nilang makuha yun, no? Yung good balance ng wit, yung kiliti, yung interest, but also informative. It takes practice, I guess, to get that balance right. And that's what we want all youth to do, which is why, no, we want youth to be more politicized, more involved in these matters, and it requires them to, talk, to engage, to be part of the discussion and the discourse, rather than just passive consumers of political content or kung ano man. Ang encouragement ay gumawa sila. Gumawa tayong lahat. And it means, researching about these issues then, talking about it beyond social media pero physically. And also engaging in discourse by creating posts. And also creating discussions, pag-uusap, beyond just typing and commenting. Generally, sa mga issue, lahat sila ay may malungkot na dimension. Meron silang bahagi, and ito naman talaga yung gusto nating ma-expose. Ito rin yung gusto nating ma-cultivate na emotion, no? We have to be agitated that the world, society, the systems are this unjust. And hindi katanggap-tanggap na lulunukin lang natin to. Kailangan natin mismo, directly, baguhin siya. Hindi natin kaya iasa sa iba na okay lang na sila na yung bahalang magbago niyan. Kasi yung kakayahan ng isang tao o yung pihit values ng isang tao, that can change. Pero kung lahat tayo nag-consolidate at nag-uusap lagi, nag-unite lagi, tas tayong lahat yung gumagalaw, that's more reliable.
No? So you want to create that agitation. But, you know, we're in a world where that's kind of discouraged. No, what this world wants is we're all happy. We have at least a facade of happiness. We have a facade of normalcy. And isa-shun kayo or i-condemn kayo or i-isolate ka kasi kung hindi. So, I think in most aspects, no, I try to find the bright side, the humorous side, the relatable side. So, doon yung entrance of interest. And then, when that happens, it's now, it's up to yung gilas ng ano na ba yung state ng discourse, ano ba yung state ng campaign, and paano ba natin may explain to show na actually, it's not all fun and jokes. This is the other and more deeper side of it. Merong mga topics na mahirap doon yun. For example, no, yung genocide sa Palestine, there's nothing funny or happy about that. It's, revolting, it's agitating. For example, yung pagmamassacre sa mga aktivista, no? That's not funny. So, pero for these issues to come to the parang mass attention, I think i-forefront mo yung agitating factor niya. And yung kiliti, not necessarily humor, but ano yung gut issue dito? Parang, why are they being killed just for existing? Why are they being killed because they just want food? Why are they being killed for just wanting a livelihood? We can all relate to that. So, may mga ganon na parts, lalo na when it comes to the human right to life, siguro dun yung parang pinaka-hard no? Pero in all aspects, like yung sa education crisis, may bahagi niya na we use humor to cope. Like, haha, funny na suspend ako for saying discussion na ayaw pala ni principal. Pero may deeper aspect to that. No? And siguro yung last na naiisip ko, yung isang sigurong post na nag-skyrocket sa akin to like mainstream consciousness is nung sinabi kong deserve. Laban doon sa Duterte youth suspension. We use humor to cope with the fact na grabe, hindi na nga to youth, pero nasa posisyon pa rin ng kapangyarihan na kaya niyang i-claim yung pagka-youth niya. Diba? But, yung kiliti na yon na kind of na nakuha, yun din yung nakita kong nag-cascade sa mas marami to go deeper into it. Na si Carday magganyan pala. Or yung Duterte, ito pala yung history niya. Yun yung challenge sa lahat ng mga issue na kailangang patabukin. Kasi it's a balance, diba, na hindi tayo nandito lang to all self-soothe each other, to further accept and be complacent about a rotten reality. Pero andito tayo para use humor to expose what is a contradiction, a possible point of discomfort sa atin, and then dig deeper to that. No? And then mahanap yung core of agitation. Actually, unacceptable to. And then, from there, further actions, further unities, further commitments ang pwedeng mapag-unitan nating lahat. Ganon. Siyempre, maraming gagawa nun. Ang daming nagpo-poke fun sa sinasabi ko, or even how I look, etc., ganyan. Pero, well, medyo maraming halatang troll army. It's hard to take it seriously kung halata mo na sabay-sabay silang dudumog sa comment section when kanina wala naman sila. Ganyan. Pero ikalawa, continuously naman akong nare-reaffirm na yung advocacies ng Kabataan Party List and ng kabataan in general, ay mas nagre-resonate at mas maraming nagre-resonate sa kanila.
No? Dahil hindi naman ito measure lang sa likes in a post. But when you talk to someone, do they agree? If they disagree, what was the point of unity? Kasi meron naman eventually. And yun yung mga pinakahawakan natin na yung mga sinasabi natin, yung na-engage natin with the posts and with humor ay na kakakuha pa rin tayo ng commitments to further action. No? Despite the naysayers, despite the people who attempt to poke fun on something, nada-drown out sila kung consistently mong more excellently na gagamit yung humor for the purpose of, amplifying campaigns and advocacies. Noong ika-4 na sona ng Pangulo, nakita si Congresswoman Ko na nakasuot ng protest dress. Suot niya ang isang palda na pinintahan ng larawan ng isang babae na umaahon mula sa baha at ipinapakita ang pagkalas sa puwersa ng China at US. Isang pamaypay din ang hawak niya kung saan naman nakasulat ang mga katagang proceed forthwith patungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sino nga ba ang pinatatamaan ng kongresista sa mga kasuotang ito? Dalawang aspects yun. And it harkens to the saying na, art should disturb the comfortable and comfort the disturbed. I said that right? So, we would like to disturb the comfortable. Lahat ng mga nasa SONA, mga opisyales na kung saan-saan at kung in different ways nasasangkot sa korupsyon, nasasangkot sa backdoor or even lantarang dealings, kung paano sila further makakasecure ng kapangyarihan, makakasecure ng capital with and using their public possessions that they should be using. And our expectation is, it's for public service. So, instead of, providing solutions sa flood, providing long-term solutions sa climate crisis, or even yung education crisis. Ang nakikita nga natin recently is, mukhang nadediretso sa bulsa ng iilan lang yung pondo pang flood control. No? O bakit ngayon lang nataasan yung pondo ng edukasyon to the alleged 4% of the GDP of the Philippines when this has been a call for so long ng kabataan. Ngayon lang na sadlak sa education crisis, gagawin siya. That's unfair. And we turn that dress to disturb those that have been comfortable for so long. And to see na with their colleagues is someone who is aware ng may ginagawa silang ganyan at will stop at nothing. At kasama ang malapad na hanin ng kabataan, iba't ibang sektor, na i-expose yun at papalitan yun. No? But at the same time, gusto nating maka-comfort ng mga disturbed. Which is to say na makita sa TV, makita sa posts ng mga kabataang lunod sa baha. No? Mga pamilya na nagugutom, pero nakikita yung opulence ng usual SONA. Diba? Na may mga hindi ganun. May mga nariyan para lumaban at gamitin yung platform para yung mga kampanya ng mamamayan, yung patampukin. Hindi yung sariling interes, hindi yung pagganansya ng pamilya o ng contractor friend, but para yung totoong pagsisilbi sa mamamayan, sa publiko yung gawin. Kamakailan naging mainit na usapin din ang isang joke mula sa batikang komedyante na si Vice Ganda, kung saan siya gumamit ng sikat na trend at saka pinalitan ng ibang impormasyon dito ng mga detalye patungkol sa dating presidente na si Rodrigo Duterte. Malakas ang boses ng mga taga-suporta ng mga Duterte sa pagbatikos sa komedyante. Pero ano nga ba ang tingin dito ng kongresista? Sumobra na nga ba ang komedyante sa kanyang mga joke kagaya ng sabi ng iilan? Oh no. It's an excellent way of using humor to be able to shed light on an issue, which is i-expose niya yung
hypocrisy ni President Duterte, no, sa ah, pagpaling sa mga interes ng imperialist China na pasuko doon sa interes ng mga mamayang Pilipino. No? And andyan din syempre yung standing critique natin na ayaw nating pumapaling sa interes ng Estados Unidos, ng China, at ang ending ay tayo ang talo kasi nagigirahan sila at tayo yung nasa gitna. That joke, no, is an excellent expose of that. And because, hindi natin maboboil down to a nutshell yung parang reaction ng mamamayan. Kasi support sila kay President Duterte. There's many reasons, di ba? Chief of which is President Duterte is using communication strategies to his own benefit, no? Using populist rhetoric, tough man style of talking, to cover up yung interest naman talaga ng kanilang pamilya na gamitin yung confidential funds para ibulsa yan na hanggang ngayon di pa rin natin nakikita kung saan napupunta, no? Cover up the many drug lords na sana dapat na-hold accountable natin, pero ang focus niya is yung pagpatay ng mga small-time drug peddlers, no? All of that is corruption, all of that is rotten. That deserves to be exposed. And so, we will run into more scenarios like this as I think, take up more controversial policies. Some jokes may not land as well because it could hindi as na balance yung kailangang balansehin, no? Yung how you use humor na makuha yung kiliti and then you talk about the deeper issues. It might be leaning to parang asar humor more. Pero that's a balance you always have to try to do, no? And so we shouldn't stop doing satire. We shouldn't stop using humor as a way to be able to expose rotten political realities. Pero hindi rin maaalis na ang mga grupo ng tao na bumabatikos kay Vice Ganda, bagamat kilalang taga-suporta ng mga Duterte, ay siya pa rin kabilang sa taong bayan na mismong si Congresswoman Ko ay sinumpaang paglingkuran. Paano nga ba siya humaharap sa kanila? Feeling ko nakakultivate ng reputation strong enough because it's been decades na what Makabayan Bloc does, and therefore what Kabataan Party List and other of its allies do is will always stand for the people. Mm-hmm. And so may bahagi na some people will be more difficult to engage kasi meron na silang early conception of us or kung ano man. But mas maraming kaming pa rin na-engage doon sa not only humor or use of it so that we talk about issues more, but paano mas set yung unities na to so that may understanding that, communication is so that we have these unities continuously strong and broadening. So, I guess the answer is, hindi ko siya namamind masyado na, syempre may tinatamaan tayong politiko, tama na may natatama ang mga supporters. Pero, we're actually talking to the supporters as well, no? Is it okay that you support this politician pa rin? Given na may ganito siyang track record, we invite you to think otherwise, no? And instead, coming to the fold, look at how this politician's track record actually betrays the people's interests. For the example of Duterte, na parang despite his tough rhetoric against crime and for discipline, ano yung katotohanan, diba? So that's always a balance, yung parang, and we're careful with that. Now, you don't make fun of the supporters, you don't make fun of the people, but you invite them to take a closer look. And kaya nga yung sabi, bato-bato sa langit, hindi sa lupa, di ba? Kasi ang binabato mo, yung mga makakapangyarihan.
At hindi lamang taong bayan ang umalma rito, maski ang mga kaalyado ng dating Pangulo, sinabing sumusobra na ang komedyante. Pero ang mga taong ito rin ay siya namang nanahimik noong ang dating presidente ay nagbiro ukol sa mga kababaihan, sa China at sa pagpatay. Ang anila, nagbibiro lamang ang presidente. That's really hypocritical to accept yung jokes ni Duterte saying dapat mayor ang nauna, tas tatawanan yun, di ba? Tapos, and you, vis-a-vis you poke fun doon sa napakarami niyang promises na binalik niya, and then magagalit ka doon. What does that say, no? In relation doon sa paano na-appreciate yung political commitments niya versus yung attitude niya to people. Yun yung gusto kong message sa mga politicians that have, provided support for Duterte and, condemned Vice Ganda for her jokes, no? Lalo na yung mga same politicians na to, yung mag-excuse kay Duterte na, joke lang yan, he doesn't mean it. Tapos ngayon, similar joke, tapos you will take it so seriously, diba? So, goes to show kung ano yung political commitment ng nila dito, which is just protektahan si Duterte. And yun yung something that we have to expose. I think definitely kailangan natin iwan yung political dynasties. Kailangan na natin iwan din yung attitude na ibibigay lang sa ilan yung governance power and responsibility. I think Gen Z is aware of that, that they have to do their part and do their share. Ang gusto nating matawid na appreciation, no, is governance is a daily commitment. It's not we show up at the polls and then we get a favorable result, okay na. Kasi yung ganong appreciation nga is naiiwan natin sa kamay ng iilan lang pa rin yung paano hahawakan at paano gagamitin yung kapangyarihan. Would it be for the people? Will we be able to check it or no? No? So, ang commitment na gusto nating ma-appreciate and ma-exhibit ng lahat, no? The Gen Z governance, as you say it, is every day we show up, every day we're politically aware, but kailangan hanapin yung positive side ng lahat ng mga rumaragasang crisis so that we come out on the other side na may clear action points and unity sa panghawakan, na yun yung idadrag ang mas marami to the alternative that we fight for. Na hindi rotten politics, but yung politics of the people. And that means, no, the people have to always be involved. Not just as observers, not just as tokens, pero every day using their voice, their bodies, their understandings of the world, and yun yung ipatimo na dominant, no? And hindi yung sa ilan na. It's time, no? Tama na yung gantong klaseng politika, no? And ang kailangan ng lumabas is tayong mas marami. How do we bring our power beyond the halls of traditional bureaucratic institutions? How do we organize as consolidated groups that are able to, create insurmountable public pressure for a certain policy to be passed or for a certain law to be jumped, etc. Possibilities are endless. And excited ako na marating natin yung future na yun. Ang ini-exhibit ko and ng team ng Kabataan Party List right now and ng buong youth movement actually is we will be here to continuously fight for our future. And it means, no, that
we will not surrender to the many prevailing systems that want to take our future for themselves. Is it billionaires that want, that say, oh, I'll solve the flood control problem for free. Pero later, malalaman mo na napakaraming hinihingi, no? Gusto ko magpatayo ng mga iba't ibang roads at construction mega sites na ang ending ay siya ang gaganansya, no? Isusuko ba natin to sa Senado that have refused to even hold trial, no? Doon sa impeachable officer na may impeachment complaint na nakalagay sa text ng Constitution na dapat isa lang, pero they just didn't. In-archive na nila prematurely, even though yung Supreme Court decision is for reconsideration. Isusurrender ba natin to sa napakaraming political dynasty sa ating mga probinsya na ang pinagkakaabalahan nila, no, is ma-set up yung mga contracts and yung contracting companies nila, no? And through there ay gumanansya, no? Are we surrendering it to other powers like the US, like China, na will stop at nothing until yung Pilipinas ay mapasa kanila and ma-surrender natin yung mga karapatan, kalayaan natin. So, what we will do is always fight for the alternative and exposing the rotten system that exists that is the greatest obstacle to our alternative, no? Unfortunately, no, the alternative that we're fighting for and the system that exists now are like incompatible. So kailangang may great understanding of the youth na hindi tayo pwedeng magpasuko, no, sa mga ino-offer nila, no, whether it be na all napakaraming scholarships pero neoliberal pa rin yung education setup, it's still highly privatized, no, na rather than understand na public dapat yung education, magbibigay lang ng napakaraming reasons for that not to be public, etc. You can see that for all of issues, but ang commitment namin is lahat ng legislation, lahat ng campaigns and issues na i-expose natin, it's for the alternative that we're fighting for and against the rotten politics of the now. And we'll use humor, we'll use different communication strategies so that we'll be able to bring as many as we can to the fold para mas popular at mas out there yung alternative natin.